beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sabi ni Ate Rosie's Kitchen, good day daw po sa lahat. Mag-like muna. Oo nga, oo nga. Bangaw daw ba? Bangaw ba? Grabe kayo, ha? Oh, 'di ba? Yung prayer rally doon, alam mo nyo na, 'di ba? Oh, syempre may ganito. Yan. Oh, 'di ba? Alam nyo? Oo, yan lang ang pinunta ni JC doon. Naloko na. 'Di ba? Oh, galing-galing. Igagaling-galing. Igagaling-galing. Ay! Kuya Will! Bongga, ha? O, di ba? Sarap kaya magsimba pag may ganyan. Matindi ang patawa ni Kuya Will. Oh, talaga? So, ano yon? Prayer rally. Oh, Duterte version. Kaya nga, no? Siyempre, si Digong. Oh, ngayon, binabatikos. Kita nyo, ha? Oh. Ano sabi? Oh, ito. Ano yan? Oh, Digong. Oh, ex-President Duterte, who once called God stupid, organized another prayer rally. Oh, pangalawa na to. Di ba? So matapos mong tawaging stupido ang Diyos, ang may kapal, ay, nako, tapos tumatawag kang ganyan, papikit-pikit ka pa. Naloko na. Oh, di ba? Siya pa yung katabi mo. Mukhang chika ba iba? Ha? Di ba? Matapos niyang tawagin, so panay na ang tawag ngayon ng prayer rally. Bakit hindi kaya tawagin na ano, ng yung kanilang gagawing rally ano, pabagsakin ang gobyernong Marcos, ganon. Naloko na. Di ba? Bakit hindi kaya ganun? Oo, pero alam nyo, sabi nga ni JC, may post si JC dito. Ha? Makinig kayo. Palilitan natin. Makinig kayo dito, ha? JC, wag mong buburahin, ha? Babasahin ko. Ano yung sabi? Dito. Dali. JC. Andali. Na-screenshot ko na. Sige, burahin mo na. Na-screenshot ko na yata. To. Dali. Hay nako, nasaan yung salamin ko? Oh, ayan ha. Oh, ayan oh. Sabi ni JC, I am comfortable supporting the president. Oh, ayan ha. Sabi dito. Suportahan ko. Sabi daw ni Digong ito, ha. Oh. Suportahan ko yang chacha. Okay. Sabi ba niya 'yon? Naloko na. And I am comfortable supporting the president. Yun! Tama pala eh. Oh, wala pa naman akong nakitang talagang big error. Big mistake. Wala pa! Wala! Naloko na. Bakit mo minumura? Bakit tinatawag mo bangag? Napaso ba si President Duterte? Naloko na. Wala maipikitang ebidensya ang Lolo Diggs? Oh, di ba? Wala pala eh. Sabi niya rito, ulitin ko ha. Oh, wala pa naman akong nakitang talagang big error. Big mistake. Wala pa! Naloko na. Oh, maybe sa baba. Oh, lagi namang ang problema sa baba eh, di ba? Oh, normal na lang yata yun eh. Pasaway yung mga nakukuha yung tao eh. Oh, hindi lang din naman si Pangulong Bongbong Marcos ang may ganon, di ba?
Meron din sa'yo, di ba? Oh, yung nagpilit na umangkat na lang tayo ng umangkat ng bigas. Kaya napakamahal ng bigas. Oh, di ba? Oh. Yun. O yun, yung panahon ni ni Digong yun. Eh ano ba yung pinuputok ng Alipores? Ewan ko. Naloko na. Oo nga daw, maybe sa baba. Pero, sa kanya, wala akong nabalitaan. Naloko na. Uy, aminin mo, Digong. Ano ba yan? Dahil ba hindi ka pinahuli? Dahil ba, Dahil ba muntikan ka ng maaresto? Naloko na. At eto pa. Oo, ha? At eto pa. So, I continue to support him. Naloko na. Oh. Oh, kita nyo? Di ba? Ano ba, Digong? Naloko na. Laban o bawi ba talaga? Oo, campaign rally ata nangyari, hindi prayer rally. Oo nga, Boss Lawrence. Oo, nagbago ang mga sinabi ni si Digong. Sabi ni Ate Rosis. Ano sabi? Dahil may warning si Acorda. Ha, kundi dampot sila lahat. Talaga? Bakit wala si Kibuloy? Hindi ko nakita. Puro Alipores lang ni Kibs yung nando doon. Naloko na. Diba, no? So, ayun na nga. Diba? Laban o bawi. Ganon din na rin si Sarah. Si Sarah nag-post. Oo, ayan yung post niya. Hindi ko na tuloy mabasa. Ang liliit. Ang liliit. Sino nakabasa ng post na to ni Inday Sara? Ha? Sino? Naloko na. Nabasa nyo ba ito? Nakatulog ako. Narinig ko boses mo. Oy, Tiger Eyes. Josephine Isidro, nag-stop na si Sidigong sa paggamit ng fentanyl. Kaya pala. Siguro nga. Si Coach Jaret. Ano sabi ni Coach? So, eto na nga. Lakihan ko lang para mabasa natin, para mabasa rin ninyo. Oo. On this day, we commemorate, commemorate the brave, hindi ko mabasa, mali. So, ayun, basta ang sinasabi dyan nga ni Sarah, total naman napanood nyo na pala to. Para bang dapat gunitain. Pero matapos yan, ha? Di ba nagsabi na nga ang Pangulong Bongbong Marcos na wag na natin gawing holiday yan. Di ba? Dati kasi holiday kapag ka EDSA Revolution, di ba? So nagdeklara ang Pangulong Bongbong Marcos na wag na nga gawing holiday. Kaysa kayo pumasok na lang kayo kasi nga konti na lang naman ang dumadalo diyan sa di ba? Paggunita ng EDSA Revolution daw nila. Boss Cuartero, Cristobal, shout out, 'di ba? Ngayon, eto na nga, matapos ngang sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag na ngang gawing holiday, hindi naman sinabing wag gunitain, kundi ang sabi niya lang wag na nating gawing holiday. Ano kaya dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nga naman wala naman ng talagang diyan, 'di ba? Interesado, iilan na lang. Iilan na lang yung mga dumadalo diyan sa EDSA. Ayaw na nga ng mga tao nakakalikha lang ng traffic sa Metro Manila. Traffic na nga, lalo pang pinapatraffic. Alam nyo na. Sabi dito, no confirmed religious leader joining Duterte prayer rally in Cebu. So sino ang nag-lead? Sino ang nag-jusal? Sino? Alam nyo ba? Kasi wala akong panahon manood sa mga ganyan.
Meron ba nag-lead? Oo. Mercy Pan, opo, magandang hapon. So, ayun, nakita nyo ha, nasan ba yun yung video? Sige, sige. Play mo. Paano naman kasi siya sasama kay Digong? Panay ang mura? No? Okay. Play nga natin yung sinasabi. Utang ina nila. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo. Utang ina kayo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina mo. Utang ina yan. Utang. Sarap gawing ringtone. Hoy! Asan ka? Naloko na. Di ba? May gahanap pang bang mag prayer rally? Pagka ganyan? Oh, siguro no, paano yan? Yan sinasabi ko sa inyo mumurahin nyo ang Diyos. Di ba? Tatawagin yung stupid. Di ba? Tapos ngayon, ano na? Di wala nga sasama sa inyo. Kaya pala nilangaw, ganon? Naloko na. Di ba? Kaya pala, dahil binabati ko sa bigas, dahil nga daw promise, ha? O, di ba yung tatay niya nag-promise din? Oh, ito na. So, Makinig, maigi, ha? to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Oh, ayan na. Kasi nga mga kababayan, yung pamamaraan ng dating administrasyon, binola pa tayo na magiging 7 pesos daw ang bigas. Di ba? Patapusin natin. Sige, patapusin natin. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation. Hoy, TikTok. Dali, ulit. Narinig nyo, ha? Narinig nyo. Ulitin nyo, ha? Ulitin mo. Ulitin mo. For our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation. Maliwanag. Maliwanag, ha? Magandang araw, Bayani Tobias o Banat Boy. Ay, ang ganda niyan. Pahingi ako niyan. Di ba? Pinangako rin naman kasi nga ganito mga kababayan. Ang ginawa ng dating administrasyon ay minintay nila yung pag-i-import ng bigas. Na ngayon mga kababayan, ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay wag nang mag-import. Wag nang mag-import. Bilhin na natin yung sariling atin para kumita yung mga magsasaka nating mga kababayan. Tapos ngayon, sila ang nagpanukala niyan ng batas na yan na mag-import na mag-import. Kaya nagkaganyan ang presyo ng bigas tapos isisisi nila sa Pangulo. Naloko na. Kulang Mike Cervera. Kininada. Naloko na. Diba? Mga halimaw, Bernard Cuba. Bakit nyo isisisi sa Pangulo kung kayo pala ang dahilan kung bakit ganito hindi maibababa ang presyo ng bigas? Pero alam nyo, hindi naman kasi dapat yan, hindi na dapat yan na ibanat sa Pangulo kasi wala nang dating yan. Wala nang tira. Ang maigi pa, hanapan nyo ng mga parang di ba, yung mga banat na 51 billion, gano'n. Di ba? Di ba, Boss Chris? Hanapan nyo ng mga 125 million in 11 days gumastos, gano'n. Naloko na.
Hanapan nyo ng ano, ng trilyon-trilyon na ginastos. Naloko na. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.